Alam mo bang naalala ko yung mga sinasabi nila? Sabi pa nung gumawa ng ng documentation, sabi niya, sana maintindihan mo, Linlin, yung ginawa ko. Kaso hindi ko maintindihan kasi sinasaktan mo ko eh. Sinasaktan niya kami. Gusto niya yatang, it's either benenta niya kami kasi lahat kami nakaramdam ng ganun. Kasi kinumusta ko yung mga mga kapatid ko. Tapos, hindi ko alam kasi may mga anak na sila eh. Ako wala pa akong anak. Hindi ko nga pinangarap na alamin yung na yun, yung ginawa niya. Kaso binabalik-balikan niya ako. Iniistorbo niya ako, sinasabotahin niya ako, ganyan. Sinasabotahin niya ako lagi. Tapos, iniistorbo niya talaga ako, yung isip ko, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Tapos, nagsisink yung sinasabi nung autistic na lalaki sa akin. Nagsisink siya na parang gumagalaw na lang basta yung dila ko na kung ano yung sabihin niya, yung lalabas sa dila ko. Katulad ng mga napapansin ko na na mga tao nagsasalita tuwing nagsisimba ako, tuwing nasa bus ako. Yun yung pinaka worst na noong last year tsaka this year na hindi na siya tumigil sa akin. Hindi ko yan naririnig. Kahit kailan hindi ko siya naririnig. Simula lang nung na yun, nung 2020 na yun. Hindi na siya tumigil. Hindi siya tumigil kakaganyan niya sa akin. Tapos naalala ko, sabi ko na, anong sinasabi nito? Tapos tumatawa-tawa pa sila. Kasi nakakatawa nga. Nakakatawa kasi yung ginagawa nito na inaangkin-angkin niya yung mga information. Ako nga yung ako nga yung nagsasabi nun. Tapos yung pala, tinutulugan niya pala ako, naririnig niya pala ako, hindi ko naman siya naririnig. Tapos sabi niya ginagamit ka niya kasi nga kaya sabi ko, sabi ko nga dun sa nagsabi sa akin thank you kasi hindi talaga ako mag-iisip kasi wala akong maisip eh. Yung pala may ginagawa pala tong kalokohan na tapos hindi niya na ako tinigilan, hindi niya na ako tinambalan. Sabi ko, may pinapaimbestigahan dito. Wala dapat magsabi sa akin ng kung ano. Gusto niya yatang i-take advantage.